Chinkers! Welcome to our newest and very first episode of Chinky Cooks. At syempre, dahil ito ang ating very first episode, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isa sa mga favorite snack or dessert ko. Ito ay ang buchi. At ito ang mga ingredients sa paggawa ng buchi. Sa ating dough, kinakailangan natin ng glutinous rice flour, water, at white sugar. Kinakailangan din natin ng sesame seeds for the coating. And for the filling, kinakailangan natin ng white beans, white sugar, condensed milk, vanilla, at pandan leaves. So first, sa paggawa ng ating white bean paste filling, kinakailangan natin of course ng ating white beans. Usually, itong white beans yung ginagamit natin pang halo-halo. At ibababad natin to sa tubig for about 2 to 3 hours. Huwag kalimutang hugasan ng ating beans bago natin ito pakuluan. Ginagawa ko ito para madaling lumambot ang ating beans kapag atin itong pinakuluan mamaya. Kung ikaw naman ay kapos sa oras para ibabad ang ating beans, pwede namang direkta mo itong pakuluan. Usually, it will take longer kapag hindi mo ito binabad sa tubig. Pakuluan ng beans hanggang ito'y lumambot. Actually, itong buchi, isa talaga ito sa mga paborito kong snack ever since. And I used to order this sa isang kilalang restaurant. Pero minsan, out of my cravings, I tried to make my own version of it, and I formulated this recipe when I was in college. And naalala ko nung college ako, ito yung kauna-unahang product na binebenta ko. Sinishare ko itong recipe na to kasi ito talaga ay subok ko na at talagang masarap. Kaya pwede nyo itong pagkakitaan tulad ko. So after 40 to 50 minutes, ito na yung ating beans. Pag nakikita nyong malambot na ito, pwede nyo nang hanguin. Pero pag hindi pa at nakikita nyong kulang na sa tubig, dagdagan nyo ito ng tubig. Importante na wag ito maubusan ng tubig pag atin ito pinapakuluan para hindi masunog yung ilalim. Actually, bukod sa white beans, you can use a lot of alternative ingredients para dito. You can use sweet potatoes, squash, munggo beans, or even cheese. Then, kapag lumambot na ang ating beans, i-drain na natin ito. Then, we'll mash the beans. So, kinakailangan pino ang ating pagkakamash. Gagamit tayo ng blender. Or if you have no blender, pwede ka rin gumamit ng food processor or any device na pwede nating mamash ang beans. So, kung nakikita nyo, hindi ko ginamit lahat ng beans. So, kalahati muna yung inilagay ko para hindi ma-overcrowd ito sa ating blender. At naglagay din ako ng sabaw ng ating pinaglagaang beans para lang magkaroon siya ng liquid at madali siyang ma-liquefy or ma-mash. And naglagay din ako ng ating condensed milk since ito naman ay ating ihahalo kapag ating ito nang lulutuin mamaya. Kailangan pinong-pino ang ating pagkakamash para hindi siya magaspang at smooth ang texture ng ating white bean paste filling. So as you can see, nagiging smooth na yung texture ng ating white bean paste filling. Then after that, itatransfer na natin siya sa pan. Grabe, habang ginagawa ko ito, naamoy ko na ang bango. Ulitin nyo lang yung process dun sa ating natitirang beans. Habang ginagawa ko yung recipe nito, actually, hindi ko makalimutan yung college days ko. Kasi I remember that time, ito yung kauna-unahang in-offer ko sa mga classmates ko lang noon when I was in college. And doon ko na test and natuklasan na talagang na ever since business-minded na talaga ako.
And I'm sharing this recipe kasi it could be a good idea na pwede nyo rin siyang pagkakitaan. And aside sa pwede nyo siyang gawing business, pwede nyo rin siyang gamitin sa mga handaan, pwede nyo siyang lutuin sa mga handaan. Perfect, lalo na ngayon magpapaskot bagong taon. So back on the filling, so ilalagay na natin yung natitira nating condensed milk and also yung white sugar. I also added the vanilla. So yung vanilla kasi ito yung magpapabango at magpapasarap ng ating paste filling. And also, I added some pandan leaves. So, optional lang to kung wala kayong pandan leaves. But, kung meron, mas magandang maglagay tayo nito kasi ito yung nagdadagdag ng bango sa ating filling. Over medium to low heat, lutuin ang ating paste filling. And lagi natin siyang hahaluin para maiwasan ang pagkasunog ng ilalim. Grabe, habang ginagawa ko to, naamoy ko ang bango talaga. So after 20 to 30 minutes, ganito na yung consistency ng ating paste filling. So kinakailangan malapot siya but not dry para mas madali natin siyang mailagay sa loob ng ating buchi dough. And for the buchi dough, paghalu-haluin lang natin yung glutinous rice flour, white sugar, and yung water. So for the water, since we're using 1 3/4 cup of water, gamitin muna natin yung 1 1/2 cup and i-mix kapag ang consistency niya is medyo dry pa yung dough. So maglagay tayo ng a tablespoon hanggang sa makuha na natin yung perfect consistency ng ating dough. So kinakailangan hindi siya dry, hindi siya wet, manageable siyang hawakan para madali nating ma-roll. So, ganito yung magiging itsura ng ating buchi dough. And it's important na kapag hindi natin gagamitin agad-agad tong buchi dough, i-cover natin siya ng cling wrap para lang ma-prevent na mag-dry out ito. Ito yung ating buchi dough. Sesame seeds for the coating. And yung ating napalamig ng white bean paste filling. So, gagamit nga pala ako ng small ice cream scooper para lang maging uniform yung sizes ng ating buchi. Pwede rin kayong gumamit ng 1 tablespoon or i-eyeball method or tansya-tansya nyo na lang. So, ifo-form mo yung dough into balls and ifo-flatten mo na parang palitaw. And important na hindi siya super nipis ng pagkakagawa para kapag sinil and niroll mo siya again with the filling, hindi siya magka-crack. Kasi pagka nagkaroon na siya ng crack and i-fry na natin later on, masisira siya and lalabas yung filling. So we don't want that to happen. So kapag naroll na natin mabuti yung buchi, lastly, i-coat na natin siya with sesame seeds. Kaya importante na hindi dry ang ating dough mixture para didikit or kakapit ang ating sesame seeds. And just repeat the process. So actually, itong buchi, pag kung mag-store kayo ng buchi, pwede nyo siyang ilagay sa freezer and it will last for a month. Basta lang ilagay nyo siya sa airtight container or ziplock and ilagay nyo siya sa freezer and it will last for a month. Kaya ganun lang. And then kapag i-fry mo na siya, i-thaw mo siya for about 10 minutes bago mo siya i-fry to make sure na walang ice yung loob and maluto siyang mabuti. And lastly, i-deep fry na natin ang ating buchi. So, kinakailangan mainit na mainit ng ating mantika bago natin ilagay ang ating buchi. So, kapag magpapainit tayo ng ating mantika, we start with a medium flame or heat. Then, kapag na-achieve na natin yung desired temperature na perfect sa ating buchi, ito-turn natin siya into lowest flame or lowest heat
para lang hindi mabigla sa pagkaluto at malutong mabuti pati yung loob ng ating buchi. Usually in frying buchi, it will take 5 minutes. Just fry it until it turns golden brown. And kapag naging golden brown na, i-drain mo na siya and serve. As you notice, napakadaling gawin ng buchi. Nagiging matrabaho lang siya kapag gagawa ka ng filling and dough. But pwede mo siyang gawin ahead of time and store sa chiller. Usually, ang ating filling, naglalast siya for about a month kapag naka-freezer. Then kapag naka-chiller, it will take 1 week. Tingnan nyo, grabe, ang perfect na ating buchi.